Pakitingnan ng katabi mo at pakisabi ng good morning. So it's first Sunday today, kaya mamaya magkakaroon tayo ng communion at isa yon sa mga inaantabayanan ko personally pag nagkaroon ng communion. Okay, I pray na you're as excited as me. Okay. So katulad ng sinabi ko sa inyo last week, before mag-proceed sa topic katulad ng sinabi ko sa inyo last week po, ayan, medyo pa tayo sa ating venue. So, antabi kayo sa mga next na updates. Okay? So, for now, nandito pa rin tayo. Okay? So, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, goodness of God. Yan ating theme for January and February. Ang ating topic for today ay the quest for understanding the goodness of God. Okay, magkaiba yung quest sa journey ha. Ang journey ay lakbayin. Ang quest ay yung naghahanap ka ng kasagutan at nang madiscover mo ng bago yung mga bagay na ito. Pag sinabing quest mga kapatid, ito yung talagang hindi lang, sabi ko nga, lakbayin, kundi yung talagang pag-search, talagang pag-research, pag-discover. At since ang topic natin o theme natin for this month is the goodness of God, yan ang dapat nating diskubrihin. Let's read Matthew chapter 7 verses 7 hanggang 11. Okay, let's read. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Sabi niyo, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent. Okay. Verse Verse 10. Or if he asks for a fish, will give him a serpent. If you then, you who are evil, okay, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, here's the thing, mga kapatid, how much more will your Father in heaven? Tingnan niyo yung comparison and contrast, mga kapatid. Give good gifts or good things to those who ask Him. Ulitin natin yung verse 11, mga kapatid. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven, who is in heaven, give good things to those who ask Him? Main idea. God's goodness is both simple and complex. Ate Angelica. Simple siya, pero at the same time, komplikado siya. You need to find this out if you are a believer of Jesus. Amen? You need to find this out. Kailangan mong alamin, kailangan mong i-quest, kailangan mong i-search, kailangan mong seryosohin at intentional na alamin. Otherwise, mamumuhay ka sa kawalan as a parang wishy-washy na buhay Kristiyano. In Tagalog, ang kabutihan ng Diyos ay parehong simple at komplikado. Thank you. Kailangan mong alamin, hindi akamin. Kailangan mong alamin ito kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus. And to make the discussion na mas exciting, let me say, maraming tao na misunderstand ang kabutihan ng Diyos. Sa paano? Dahil sa kanilang past experience, good or bad. And because of many traditions and false beliefs. Halimbawa,
Kung ikaw ay isang brat, spoiled child, iba magiging tingin mo sa Diyos. Ang tingin mo sa Diyos, kung ang tatay ko nga, nanay ko nga, spoiled ako, dapat spoiled din ako sa Diyos. You see? Tama? Hindi. Kung ikaw naman ay battered child, ikaw naman ay pinagmalupitan, iba din ang tingin mo sa Diyos. Ay, Diyos, tatay ang Diyos. Nako, tatay ko malupit. Siguro malupit din ang Diyos. You see? Dahil sa iyong karanasan, na-identify mo na, na-categorize mo na kung sino ang Diyos nang wala pang proper na investigation or quest. Kapag ikaw naman ay nasa false teaching, dahil yan ang kinalakhan mo, diyan ka nagkaisip at diyan ka na rin mamatay or hanggang kunin ka ni Lord. Ang tingin mo naman sa Diyos is something na align doon sa natanggap mo ng turo. Di ba? Na kailangan mo maghirap, kailangan mo magpunas-punas, kailangan mong hindi magalit sa iyong Diyos, kailangan linisin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. And those are false teachings. Pero napakasimple nun, para lang siyang alikabok, pero sisirain niya ang pananaw mo sa Diyos. So ngayon, bilang Kristiyano, you need to find out ano yung mga naranasan mo, ano yung mga naituro sa'yo na humahad lang para maunawaan mo ang Diyos. Minsan naman kapag ang isang tao ay puno ng puot at galit, feeling niya ang Diyos tutulong sa kanya, Lord, kagalit ko to, tamaan mo nga siya ng kidlat. Iba na naman pananaw yon. So there needs to be a quest for the goodness of God. Kailangan mong alamin sino ba talaga tong Diyos na to. Kasi kung ang Diyos natin ay hindi gumagalaw gawa sa puno o gawa sa kahoy o gawa sa semento and then we call Him whatever names we want at according sa pananaw natin, then maaring iba ang Diyos na tinutukoy ng Bible sa tinutukoy natin. Gets nyo ako mga kapatid? So your quest for understanding God begins and continues today. Okay? So, lahat ng preconceived ideas natin, na ganitong alam ko kahit yung narinig nyo na, i-lay down natin sa Panginoon yan, Kuya Ronnie, and then simula tayo from scratch. Okay? So today, let me tell you about that quest. At kung sasama ka sa quest na to, okay, sa pag-alam sa kabutihan ng Diyos, I'm sure, hindi mo lang yan malalaman. Amen ba, John Vic? Mararanasan mo ito. Kasi ang Diyos, ayaw niyang, kilala mo lang siya. I mean, nakilala na para, si Lord, pinanganak siya noong December 25, but whatever. Ang gusto ng Diyos, hindi mo lang siya makilala through information. Gusto ng Diyos, malaman mo siya through transformation. Yung babaguhin ikaw ng Diyos at babaguhin ng Diyos yung circumstansya mo. Amen? Ready? Ready na? Number 1. The quest for understanding God, God's goodness, okay? Number 1. Mabuti ang Diyos. Hindi siya madamot. Okay, sabayin niyo ako sa pagbasa. Maaring hindi ka lang marunong humingi ng nararapat. Amen? You're there. Andiyan kayo. I mean, maraming tao agree na, okay, sige, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay hindi madamot. Pero bakit hindi mo siya naranasan? Or less? Or ang hirap? Maybe, hindi ka lamang marunong humingi ng nararapat. 3 words ang sinabi ni Christ. Ask, seek, knock. Sa Tagalog, humingi, seek, humanap, at pangatlo, kumatok. Yung 3 na yon ay pahirap ng pahirap. I mean, may stage. Ask lang, simpleng ask lang. Yung seek, talagang gagalaw ka na, maghahanap ka na. Yung knock, medyo mag-e-effort ka lalo. Kasi sarado, hindi mo alam ang nasa kabila ng pinto. That's why kumakatok ka. Pag bukas ng pinto, kumakatok ka pa rin, medyo may tama ka na nun. Okay? At lahat ng kumakatok, usually, nasa labas. Pag ang kumakatok ay nasa loob, mahirap din yon. Now, sa buhay natin, mga kapatid, as you can see, if you look at the verse, mga kapatid,
Ang sabi doon, okay, medyo nag-color ako ng konti. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Pero balikan natin yung unang-unang verse, which is verse 7. Ano sabi sa verse 7? Tingnan nyo mga kapatid. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Anong pinapakita dito mga kapatid? Ang pinapakita rito is the same intention ng paghingi. Ang konteksto niya, isa ay yung paghingi. At yung paghingi na ito, minsan ay hindi nagiging tama, kaya hindi mo nare-receive. Minsan, sabi pa nga sa James pa ito, you ask and you do not receive. Humihingi ka pero hindi mo natanggap kasi mali ang intention mo, mali ang hinihingi mo. Okay? At dahil dyan ngayon, confused na ang tao tungkol sa kabutihan ng Diyos. At ang mahirap nga noon, pinag-uusapan namin ni Kuya Raul, kung okay lang kung confused. Paano kung deceived ka na? At ang mga deceived, hindi nila alam na deceived sila. Alam mo yun? Kaya nga deceive eh. Kasi kung alam mong deceive ka, well, hindi ka na-deceive. Nalilin lang tayo ng ating experience, nalilin lang tayo ng mga false teachings, nalilin lang tayo ng mga emosyon natin. That's why hindi natin makita ang Diyos ng nararapat. At dahil hindi natin nakikita ang Diyos ng nararapat, kung humingi tayo, hindi rin nararapat. Since ikaw, halimbawa lang, spoiled brat tong tao na to, itong bata na to, na sa lahat ng hinihingi niya, what she wants, what he wants, he gets. Pagharap niya sa Diyos ngayon, dapat ganon din ang Diyos. Kasi ganyan ako pinalaki ng parents ko or ng kung sino man. Yung tao na yun must learn repentance and humility. Na hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo na sunod, pagdating sa Diyos, susundin ka na rin niya. You misunderstand the goodness of God kung ganon ang sitwasyon. Katulad ba, isa pa, maraming bagay hindi natin nauunawaan maayos eh. Fasting. Ba't nag-fasting ang mga tao? Feeling ng iba, ang fasting ay hunger strike. Yung magugutom ka, magiging mukha kang kawawa, at pag tinignan ka ng Diyos, wawa naman si Brel, sagutin ko na nga to, kaysa tumagal pa to, baka mamaya gawin niyang 40 days ang fasting niya, kasalanan ko pa pag magkasakit ito. Ang fasting, prayer and fasting is not a hunger strike. Ang prayer and fasting is denying your flesh para ang spirit mo ang mangibabaw at ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos. Pero many Christians are fasting kasi nga para mapansin ako ng Diyos. Bakit? Hindi ka ba pansin ng Diyos? Masama ka pa nga eh. Sinungaling ka pa nga, pansin ka na ng Diyos. How much more na anak ka na niya ngayon? Guess niyo ako? So yung quest, once again, sa pagdiskubre sa kabutihan ng Diyos is unending, mga kapatid. Feeling mo, kilala mo na ang Diyos? I don't think so. Feeling ko, kilala ko na ang Diyos ng ganon? I don't think so din. Kasi it's a quest. Pag may nasagot ka rito na tanong, pag nasagot iyan, may katabi na tanong uli yun. Lord, okay, Lord, gets ko na, pero paano? Amen? Tuloy tayo. Ask, seek, and knock. Number 2, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Hindi siya masama. Kanina madamot. Maaring mali lang ang hinihingi mo o wala pa sa timing. Gets? In verse, what's this? Verse 11, sabi doon, if you then who are evil know how to give good gifts, at sa baba, your Father who is in heaven give good things. Dalawang binanggit. Good gifts, good things. Ano yung good gifts? Given free. Amen? Alam ng Diyos, bro, ang tumatakbo sa isip mo ngayon. Alam ng Diyos sa pangangailangan mo. Alam niya nga yung buhok mo eh, kung ilan pa natitira. Yeah, huwag niyo akong tingnan na para makapal pa ang buhok ko. Alam ni Lord yan. Okay? At may note si Lord, nag-shampoo ka kanina. Okay, merong 10 nalaglag
So minus kahapon, may 10. Okay, ito na lang yan. May nakatali ang Diyos kung ilan ang buhok mo. Okay? At sa context ng Sermon on the Mount, sabi niya, yung mga ibon nga, inaalagaan ko, ikaw pa kaya? Sabi ng iba, ibon yung walang utak yon. Yun na nga, wala siyang utak. May utak pala siya, pero mababaw, walang kwenta kumpara sa atin. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya? May utak ka, may kaisipan ka? Maling tanong. Mga ibon kasi yun, ba't hindi pababayaan ng Diyos? Mga bio-bio yung mga yun. Well, that's it. Yun ang sagot. Good things are something that's pleasing and valuable. Pagsamahin nyo, pag nagbigay ang Diyos sa iyo, libre at magugustuhan mo. If alam mo kung gaano kabuti ang Diyos. Pero kung magiging makasarili ka, wala nang tama na ginawa ang Diyos sa iyo, for sure. Gumawa ang Diyos ng tama, gumawa ang Diyos ng whatever, mali lagi. Kasi mali ang pananaw mo. Kala ko ba mag-fasting lang ako, sasagutin na ako ng Diyos. Ano yun, pinipilipit mo ang kamay ng Diyos pag nag-pray ka, nag-fasting ka? You're asking wrong. Mabuti ang Diyos, hindi siya masama. Maaring mali lang ang hinihiling mo o hinihingi mo or wala ka pa sa timing. When it comes sa timing, okay, kailangan natin ng timing sa paghingi, mga kapatid. If you go back dun sa verse na binasa natin, simula 7, ang sabi roon, for everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks, it will be open. Pag ang timing ay ganito, pag ang kailangan mo lang ay asking o paghingi lang, gamitin mo yung asking. Pero pag hindi mo na, baka kailangan mo i-level up ang iyong paglapit sa Diyos, gawin mo ng seeking. Okay, huwag niyong palitan ang spelling, ha? S-E-E-K, hindi S-I-C-K. At pag hindi pa rin umubra, di gawin mo ng knocking. May mga tao, yung level lang hinihingi nila, o kailangan nila sa Diyos, na alam din ng Diyos na kailangan niya, ay level ng pagkatok. Pero siya, hanggang doon lang sa seeking, sumuko na. Kailangan may proper na tool sa right job. Pag ikaw ay papatay ng langaw, fly swapper at timing lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng Armalite. Gets? Hindi ka dahil sa nawala ka na sa poise, nawala ka sa tamang kaisipan, may langaw dito, nilabas mo na yung M16 mo at kinasa mo na. Saan ang langaw? That's overkill, mga kapatid. Mali yung ginamit mo na tool. Kailangan, fly swapper lang, 100 times na mas mura yan. At marunong ka lang tumiming. Gets nyo, mga kapatid? Gets nyo ba, mga kapatid? Andiyan ba kayo? So, yung quest, huwag kang tumigil lang sa isang, isang approach ng pagkilala sa Diyos. Do your best. May Bible study? Umatin ka. Wala kang Bible study? Nako, you're missing many things sa buhay mo. Ay, okay naman, pastor, nag-devotion naman ako. That's one part. Iba ang devotions daily, iba ang Bible study. Sinong ka-Bible study mo? Kung wala pa ka pang Bible study, naku, umiyak ka na kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng Bible study this month. Pag hindi, Lord, mamamatay ako sa lungkot. Kung yun ang pananaw mo, kung ang pananaw mo ay okay, nakasave ako ng oras, wala akong Bible study, okay na okay yan. Yung scenario, nung ang UVCC ay 1-year-old pa lang, tayo ay nasa dampa. Ito yung story na parang nakaluwag siya. Siguro hindi niya naman intention. Pero, nung time na bumagyo, nung 1 taon pa lang ang UVCC, hindi pa uso ang Facebook masyado noon. So mag-send ka ng yung 30 pesos na load mo, bilisan mo. Send. Bak may umabot ang 35, okay?
yung send mo. Ang send ko nun ay, cancel po ang ating fellowship today kasi may bagyo, ganun-ganun, hindi po makatawid. Ganun. So, cancel po, something na ganun. Ang ibang sagot ay ganun ba, pastor? Ay, sige po, pastor. Ay, ganun ba? Naku, sayang. May isang sumagot. At ang sagot ay, may exclamation pa sa dulo. At ang sagot ay, praise the Lord. Kung sa unang tingin, natuwa siya dahil na-cancel? Nakausap ko yung mama na yun later on. Sabi niya, pastor, ibig ko lang sabihin na hindi naman dahil na-cancel. Okay? Naklaro niya naman yung kinausap ko. Pero sa unang basa, Now, anong pananaw mo tungkol sa quest for the goodness of God? Ibig sabihin, kailangan mong gamitin ang time, talent, and treasure mo, yung mga pagkakataon, sabi nga ni Paul, make the most out of the day because the days are evil. Something na gano'n. Kailangan mong gamitin ang pagkakataon. Yung parang Sunday pa lang, pag uwi mo, sana Sunday uli, makapag-worship uli ako sa Panginoon. Parang mga ganun tipo. Hindi ka satisfied na hindi ka nakaka-attend. Hindi ka satisfied na hindi mo nabibigay sa Diyos yung holy day niya. Hindi ka satisfied na unfaithful ka sa pagbibigay. Kasi gusto mong maranasan eh. And you're looking for ways na, saan ba ako medyo kulang pa? Pastor, or sis, or brother, saan ba ako may kulang pa? Gusto ko kasing maranasan. At isa sa mga words o mga gawain para maranasan mo ang goodness of God ay yung word na sacrifice. May konting sacrifice. Walang worship kung walang sacrifice. Kailangan mo i-sacrifice ang time mo para gamitin yon sa quest, sa paghahanap, sa pagsasaliksik kung sino ba talaga ang Diyos. Mababawasan ngayon yung mga idle times mo na parang scroll ka, tingnan ko nga lang yung Instagram ko, scroll ka, saglit lang to, o saglit na 3 oras na. Di ba? Naluloko tayo ng mga yan eh. Di ba? Sandali, idlip lang ako saglit ha. Yung idlip naging 3 oras na. Wala akong against sa mga yon. Ang ibig ko lang sabihin ay, are you redeeming the time? Ginagamit ba natin yung time natin para discoverin ang Diyos? Or, satisfied ka na sa goodness ng Diyos sa'yo ngayon? Okay na yan? Hello? Okay na to, pastor. Total, kakaraos ako sa maghapon. Okay naman ang pamilya ko. Okay naman ako. Okay na to. Pero again, if you're thinking you're okay, you're not okay. Amen? Ang sabi ng Bible sa Sermon on the Mount din, mapalad ang mga tao na uhaw at gutom. O nauuhaw lang pala. Nauuhaw sa katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin nun, Kuya Carlito, ay talagang hanggat di ka nakainom ng tubig, kung uhaw ka literal, maghahanap ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Pero katulad sinabi ko last time sa Las Piñas, minsan niloloko din tayo ng mga commercials. Pag uhaw ka, no offense, mag-soft drinks ka. Pero ang uhaw mo ay hindi nakikwench ng soft drinks. Why? Because soft drinks is not water. Ang water ay yung water. Ang chemical composition ng plain water is 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Ang Coke, hindi ko alam kung anong chemical composition niya. Basta ang alam ko, marami sugar yan. Na kung sasabihin mo sa sarili mo na nauuhaw ka, ito ang sagot, soft drinks. Well, you're wrong. Lalo kang uuhawin yan. Kasi yung kailangan ng katawan mo is H2O. Ang nilagay mo ay COKE. Hindi mas. Niloloko mo ang sarili mo, niloloko natin ang sarili natin if you think yung uhaw mo ay mapapawi ng soft drinks. Pero nagiging totoo ka sa sarili mo kapag sasabihin mo, ay hindi, ang kailangan ko talaga ay tubig. My body is 70% water. I-deprive mo ang sarili mo ng tubig, alam mo na ang mga next. Gets nyo ako?
So wag nating isipin mga kapatid na alam na natin ang patungkol sa Diyos. Ang dami pa. Believe me, ang dami pa nang dapat alamin sa Diyos. If feeling mo talagang ang pinaka-importante ang opinion mo, then isarado mo na yan. Okay? Hindi opinion yan. Isara mo na yan. Hindi ang opinion mo ang last. Ang may last say is the Bible. Okay? Meron tayong isang kasama na talagang maraming alam tungkol sa spiritual. Pero after some time, lagi ko sinasabi sa kanya, sabi ko, bro, saan mo nakuha yan? Ay, ito yung sabi sa akin ng religious leader na ito. Sabi ko, ito kasi ang sabi ng Bible. Now, sinong paniniwalaan mo? O ano ang paniniwalaan mo? Ay, noong una, against siya. Later on, nasanay na siya. Ay, pastor, pag sinabi ng Bible, yung Bible ang tama. At my time, ibang kausap ko naman, sabi niya, hindi ako agree sa sinasabi mo, pastor. Ang sabi ko sa kanya, by the way, hindi ako nagsulat ng Bible. Yung verse na to, ay ang nagsulat ay si Apostle John or sino pa man yon. Hindi ako. So kung hindi ka agree sa akin, okay lang yon. Ang tanong, hindi ka rin ba agree sa sinasabi ng Bible? Gets niyo ako? Amen ba? So if you don't agree with me, that's fine. Hindi ako ang may last say. Ang may last say ang Bible. The problem is, if yung Bible na may last say ay hindi ka rin agree sa kanya, what do you get? Again, babalik ka ngayon sa mga false teachings at mga traditions na hahadlangan ang pananaw mo para makita mo ang kabutihan ng Diyos. Example pa. Sa mga tao na hihirapang magpatawad, ano ang dahilan nila? At dahilan din natin, masakit ang ginawa niya, pastor. Okay, given. Sige. Ang sabi ng Bible, magpatawad ka para patawarin ka ng iyong ama. Nasa Sermon on the Mount din yun. Kasi hindi ko kaya. Okay, given. Sige, let's take some time. After some time, ganun pa rin. Ang next na question ko ito, nakakatulong ba sa'yo na magkim-kim ka ng galit? 100% ng tatanungin mo ng ganyan ay magsabi ng hindi. Pero they like the adventure na nagkikim-kim kasi parang feeling powerful sila. Feeling powerful tayo pag sinabi ko na galit ako, tumabi kayo lahat dyan, kung di kayo tumabi, di ako tatabi. Diba? Mga ganong datingan. I feel powerful pag galit ako. I feel powerful pag ako ang nasusunod. Yan, tingnan natin ang Bible. It will not help you. Hindi ako matutulungan nun, hindi ka matutulungan nun. The longer you stay there, the farther you go away from God's grace, from God's goodness. Kaya no wonder may mga tao na later after some time, tinatabangan na sa Panginoon. Tinatabangan na sa gawain. Tinatabangan na sa mga bagay-bagay. Tinatabangan na sa maraming bagay. Why? Nagsimula yun doon. Hindi yan nagsimula kahapon lang. Yung mga tao nagpapakamatay, which is 3 out of 100 Filipinos, ito ang na-discover nung early part ng pandemic. Out of 100,000 Filipinos, 3.2 Filipinos ang nagpapakamatay. Okay, huwag niyo hanapin, may 0.2 ba? Hindi, ano lang yun, statistics yun. Ibig sabihin sa 100 katao, 100,000 Pilipino pinag-uusapan na, 3 o higit sa 3 ang nagpapakamatay. And we have 100 million. Ang apektado ng depression, fear, and anxiety is 63 million, 63. Kalimutan ko ang anak ko. Wait lang. Sana open pa. Okay. I forgot the number. Pero basta malaking porsyento. 6 million. 6 million Filipinos a few years ago ang affected ng depression. Recorded to fear and anxiety. Yan yung recorded. Yung hindi na i-record.
Yung hindi nagpa-check up, yung hindi nagpa-konsulta. Gano'ng kadami yun? Mahina dyan ang double. Out of statistics din, ganito ang, kalimutan ko rin yung number, ganito ang mga addicts sa Pilipinas na nahuli or something na nalaman or whatever. Basta itong statistics. Pero paano yung hindi nahuli? Paano yung hindi na-treat? Paano yung hindi na-discover? What I mean to say, mga kapatid, ay apektado ang mga tao ng mga iba't ibang klaseng problema. Para tayo makaangat sa mga problema na yon, you need to experience, not just know, the goodness of God. Amen? Yung simpleng salita na, napapagod na ako. That is a sure reminder na yung tao na to, hindi naman construction worker, pero napapagod na sa buhay. Hiyang-hiya naman ang construction worker sa'yo. Diba? Na pag kumain ng kanin, talagang gabundok. Okay? Parang anak ko. Bakit nagsasabi na napapagod ako? Hindi dahil sa pagod siya, kundi dahil pagod siya. Very limited ang kanyang experience of the goodness of God. Sabi ni David, I am confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Sabi niya, ako ay may confidence. Buo ang loob ko, naniniwala ako na dito sa mundo na to, mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Sabi ni Christ, you will know the truth and the truth will set you free. I have come that they may have life and have it to the full. Yung to the full na yun, hindi lang yung pag namatay ka and then pupunta ka ng langit. Kung langit talaga. Kundi dito pa lang sa mundo, tuturuan ka ng Diyos, ipaparana sa iyo ng Diyos yung healing, signs, and wonders, yung makalaya ka sa mga negative emotions, magkaroon ka ng experience of heaven here on earth. Amen? The spirit of religion says, ayusin mo ang buhay mo para makalapit ka sa Diyos. The Spirit of the Lord says, lumapit ka sa Diyos, aayusin ka niya. Amen? Praise the Lord. So yung quest ngayon for the goodness of God, I pray na maranasan talaga natin. Na hindi lang natin pinag-uusapan, ang bait-bait talaga ni Lord. Oh, anong testimony mo sa kabaitan ng Diyos? Basta mabait si Lord. Kung wala kang story ng kabutihan ng Diyos, that's very, ang tawag doon? Superficial. Hula-hula lang. Ay, mabait ang Diyos kay brother. Ang tanong ko, sa'yo, mabait? Ay, oo naman. Okay, give me some story. Basta. Oo, basta. I mean, mainggit ka. Spiritually speaking, magkaroon ka ng holy jealousy. Kung siya nakakaranas ng goodness of God, ikaw nandito pa lang. Mainggit ka. Yan ang magandang klase ng inggit. Hindi yung mainggit ka dahil siya ay naka-iPhone, ikaw ay naka-phone. Gets? Amen ba? Naisin mo. So number 3. Mabuti ang Diyos. Sabay niyo ako sa pagbasa. Mabuti ang Diyos, hindi siya masama o madamot. Maaaring hindi mo pa lang talaga siya kilala. Hello? Hello? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, hello? I mean, I'm not questioning na kini-question mo ang Diyos. Ang question ko lang ay, nag-i-improve ka ba sa pagkilala sa Diyos? Mas nagiging masunurin ka ba sa Diyos? Mas nakikita mo ba ang galawan ng Diyos sa buhay mo? I mean, wag nating ipagmayabang na matagal na tayo kay Lord or whatever. The question lagi is, what's in your heart? Is Jesus in your heart? Dahil kung nandyan si Jesus,
Yung puot, galit, whatever negative na mga bagay, hopelessness, depression, fear, and anxiety, hindi magtatagal yan dyan. The problem is, pag kinulong mo si Lord sa attic ng bahay mo o sa basement, and then nilock mo, Lord, dyan ka lang, at least nasa bahay kita. Huwag mo lang ibigay sa Diyos ang isang kwarto ng buhay mo. Ibigay mo sa Kanya yung buong bahay mo. And if you think, subjective ako, dahil sa sinasabi ko lang ito, dahil pastor ako, I'm supposed to say that. Well, i-challenge natin sarili natin. Read the Bible, ask the Lord, and tell the Lord, Lord, kung totoo ka talaga, I mean, sige na, seryoso na tayo sa Panginoon. Kung totoo ka talaga, kung sinasabi nila, kung sinasabi ng Bible, patunayan mo nga sa akin. Be ready lang, ha? Kasi in the easy way or the hard way, papatunayan sa'yo ng Diyos na mahal ka niya. Kung easy way, nakuha ka, then good for you. Kung ayaw mo magpakuha kay Lord, the easy way, well, merong medium, merong hard way si Lord. At the end, masabi mo pa rin, mabuti ang Diyos. Bakit sinabi sa Bible na every tongue will, every knee, tulungan niyo ako? Wait lang, sige sabihin niyo. That every knee will bow, every tongue will confess. Every lahat. Lahat ba sumasamba sa Diyos? Hindi. Pero bakit lahat? Later on, luluhod kay Kristo, ihahayag si Kristo. Okay, ang sabi doon, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Dalawang grupo yun. Yung talagang naniwala sa Panginoon, kaya lalo niya sinabi, Lord, I bow my knees at talagang I worship you. You are Jesus. You are my Lord. Yung iba naman, inabot na ng second coming, inabot na ng ending ng buhay niya, pero sadly, doon niya lang nasabi, ay mabuti pala talaga ang Diyos. Pero wala na. Tapos na. So lahat pa rin ay magasabi, lahat ng labi ay magasabi, lahat ng tuhod ay luluhod. Yung iba nga luluhod dahil sa takot, dahil hindi nila tinanggap ang mabuting balita. Nagmatigas sila kasi feeling nila okay sila. Pero yung nagsasabi, hindi ako okay, Lord. Kaya i-okay mo ako, Lord. Sila yung nakaranas. Sa story ni Jesus Christ, sabi niya, dalawang mama ang nagpunta sa templo para manalangin. Yung isa, ang sabi niya, hulaan niyo kung sino ito. Lord, salamat dahil ako ay nagtatights at di ako tulad ng mama na to na hindi ako, masunurin ako, Lord. Yung isa naman, kinakabog yung dibdib niya at sabi niya, Ama, patawarin mo ako ay makasalanan. The question sa dulo ng story na yun ay, kaninong prayer ang dininig? Sa una? Sa pangalawa? Sige, pwede itaas ang kamay niyo. Sa una? Sa pangalawa? Yes, sa pangalawa. Kasi aminado siya na hindi siya okay. Pero kung feeling mo okay ka na, I think you're not okay. Okay? Amen. Hindi ka nagiging okay dahil may set of rules kang nasusunod na mas mabait ka sa katabi mo. Hindi ka doon naging okay. Naging okay ka kasi aminado kang hindi ka okay at nagpapa-okay ka kay Jesus Christ. At ang salita niya ang priority sa buhay mo. Hindi ang emosyon mo, hindi ang plano mo, hindi ang opinion mo, hindi ang suggestion mo. Ang final lagi ay ang Panginoon. And if you're not in that atmosphere, mainggit ka, umiyak ka. Kasi you're missing the goodness of God. Conclusion. Always strive to understand both the simplicity and the complexity of the goodness of God. In Tagalog, pakibasa ng malakas mga kapatid. Simple siya kasi you just need to surrender. Komplikado siya kasi hindi ihahayag sa'yo ng Diyos yun ng biglaan. Uunti-untiin niya, titingnan niya ang kapasidad mo. Kung hanggang dito ka lang muna, dun ka lang muna. Huwag ka masyadong magmadali. Dahil patience is a virtue. Amen ba?
Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya nang may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ang Diyos ay mabuti sa'yo. And I believe, mga kapatid, I believe with all my heart na ang church na to, anuman ang dinadaanan natin personally, family, o as a church, kung magiging humble and teachable tayo, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos this year ng times 2 or more than.